Simulan natin yung ating gawain sa pamamagitan ng panalangin. Habilis po ng panahon. Ngayon po ay September 28. At kung papanoorin po natin ang nangyayari sa mundo, lalo na po sa ating minamahal na bansa, nakakakilabot, di ba? So, talaga pong malapit nang dumating ang ating Panginoon na sobrang yaman pala ng ating bansa. Tama? Hindi natin alam na ganun pala tayo kayaman, na pinaglalaroan lang tayo ni Staras. Di ba? So kaya po, tayo po ay kailangan talagang manalangin at kailangan nating ipanalangin ang ating minamahal na bansa. At ito po yung sinyales na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Napakabilis ng mga pangyayari. So sabi nga, lagi natin tatandaan, kahit gaano ka kagaling, isang araw mabubuking ka rin. Di ba? Praise God. Ha? Di ba? Kasi, kahit, yun yung sinabi ng Panginoon di ba? Nasa Bible naman lahat din yan Nung isang araw nga nag-aaral kami, sabi ni Ate Lot, ay, nandiyan pala sa Bible yan, mga yan. Sabi ko, oo naman. Lahat naman nangyayari sa mundo, nasa Biblia lahat talaga, nakasulat dito. So, kahit anong galing mo, isang araw, mabubuking ka rin. Kasi, ang Diyos hindi papayag pag sobra na. Di ba? Kaya, tayo po masaya. Ano man po yung nangyayari. Basta nakikita kong masaya kayo, masaya na rin po ako. At gusto ko pong pasalamatan yung lahat ng nagbigay ng donation para doon sa Bacolod na mission ng mga pastor. Mas tuwa po si Pastor Alec at si Bishop Willie. Tinatanong daw ni Bishop Willie, sino ba yung tumulong? Sabi daw ni Kuya Alex, huwag niyo na lang alam yung Bishop, ayaw ipasabi. Nagpambirong gano'n. Ibulong mo na lang sa akin kung sino sila. At pakisabi mo sa kanila, maraming salamat dahil naging successful yung mission ng mga pastor sa Bacolod. Praise God. Hallelujah. So magkakaroon po tayo ng church sa Bacolod. At hindi rin po kalabisan kung tayo magkakaroon din ng church sa amin, sa barangay namin. Hello! Glory to God. So tayo po kasi, simulan po natin yung ating gawain sa pamagitan ng panalangin. Tayo po'y bumabati ng isang pinagpalang umaga, hindi lamang po dito, kundi sa lahat pong nakakapanood. Tinitingnan ko po yung ating viewers, umaabot na po tayo ng 250. Praise God. Dati po, ilan lang tayo, mga 70, pero ngayon po, umaabot po tayo ng 250. So, salamat sa Panginoon, at tayo po ay nagpupurit, nagpapasalamat, na tayo po ay napapanood nila at marami pong nagsasabi na salamat po doon sa magandang mensahe. Kaya po, nakakatuwa po. Amen? So sige po, tayo po ay manalangin. Lord, salamat po ng marami. We praise you and we worship you sa gitna po ng lahat ng dinadaanan namin, sa gitna po ng aming mga pagpapala, sa gitna po ng lahat ng ito po, Panginoon, nakikita po namin ang kakulangan at ang kalagayan ng aming minamahal na bansa at ng bansang aming kinalalagyan. Kaya Lord, salamat po ng marami dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon na maunawaan namin ang iyong mabuting salita na sa kabila po ng lahat ng ito kami po may kapayapaan. Kaya salamat po sa kapayapaan, salamat po sa kalusugan, salamat po sa kaayusan, salamat po sa protection, salamat po sa provision na kahit minsan hindi mo kami pinagkulang. At ito po, Panginoon, na hindi lamang kami, kundi kasama namin ang aming mga pamilya saan man po sila naroon. Kaya Lord, maraming pong salamat. At alam po po, Panginoon, ang bawat isa na narito ngayon ay nakahanda silang mag-alay ng papurit pasasalamat sa lahat mong ginagawa sa buhay nila. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ikaw po ang maluwalhati at dalangin ko po, buksan mo po ang aming spiritual eyes and understanding at ang Santong Espiritu mo po ang manguna sa amin at mangaral at magsalita. Gamitin mo po lamang kaming tagasalita, pero ikaw po, Panginoon, ang magpapahayag at hindi po kami. Kaya Lord, let your will be done sa buhay namin. Kaya Panginoon, ito po ang aming panalangin sa umagang ito, na nawa po, Panginoon, gamitin mo po kaming lahat para po sa ikalalawak ng gawain mo dito sa lugar na ito. Kaya, Panginoon, salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon.
Sige po. Masaya ba kayo ngayong umaga? Amen! Walang malungkot. Hallelujah. Yes, God. Are we blessed this morning? Amen! Amen. We're so blessed. Praise yan na ako sunod sa Psalms 105. Sa doon. Give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. Kaya, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng blessings na nandito na sa atin na tinatanggap, tinatahak araw-araw, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Kaya, how good it is ang Panginoon sa buhay. Yes, God. How good it is. When bread and milk together, in unity, Lord. Oh, how good it is when bread and milk together, in unity, Lord. For their love from oh, how good it is when bread and milk together, in unity. Oh, how good it is when bread and milk together, in unity. For their love, for now is oh, how good it is when bread and milk together, in unity. Oh, how good it is when bread and milk together, in unity. For their love, for now is Lord, thank you for Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po God sa isang linggo Panginoon. Sa kami, Panginoon, at bigyan alam ko sa bahay ito, O God, Lord, na may Panginoon, ang araw na ito, Panginoon, punukin mo na may galak sa puso mo. Lord, pulin mo. Gusto ng bawat isa, Lord, God, upang maintindihan ang mga sa Panginoon. Lord, kami po lumalapit, O God, simula sa aming pagkakulitan. Panginoon, ikaw po ang hihipo ng puso ng bawat isa, Panginoon. Ipuin mo sila, Panginoon, na may galak at tuwa sa puso ng bawat isa. Lord, wala kami ibang tinataas mo. Yes. Lord, yes, Jesus. Lord, at tinadalangin namin, nilalapit namin sa iyo, God, ang magbibigay ng salita, O God, Lord. Thank you, Lord. Nagisan mo siya, Panginoon, mula ulo. Thank you, Jesus. Nasalita mo lamang, O God, na siya sasabi, O God, at
pahayag sa bawat isa, Panginoon. Yes, Lord, Lord. pinagdaanin namin ang iyong kapangyarihan at yung banal na Espiritu. Yes, Panginoon. Ang siyang manguna, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito. Lord, Amen. pinagdaanin Thank you, namin, Lord. Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord. Ang mga kapatiran namin, O God, na hindi namin nakakasama, Panginoon, kabutin. Yes, Panginoon, yes, Lord. Naway ang Espiritu, Panginoon, ang siyang huminto sa bawat isa, sa Yes, Panginoon. amen. Ingatan mo, Panginoon, kung saan man silang sulok, O God. Lord, dinadalangin namin, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay uhawin mo, O God, na yung mga salita. Amen. Wala kami, Jesus, tinataas hindi yung pangalan ng Thank you, Panginoon. Lord. At ito kung aming sa magdalangin sa kanyang pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Patuloy sa ating pagdalangin. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All who run for us, all who will believe, we sing the song of ages to the Lamb. Jesus, your name is the highest. Your name is greatest. Your name stands above them all. On the thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, your name is holy, holy forever. Give you victory, give you victory, sing it all forever to the Lamb. Lord Jesus, if you walk with me now, if you bear this name, sing it all forever to the Lamb. We sing this song forever. Holy forever.
Oh, hallelujah. You're holy, O God. Yes. Your name is power, Jesus. Your name is God. Habang hindi ka nakakalaban, mabubuhay ang iba, at wakas ang pagsunod. Kahit ang masaya, okay, everybody sing. Habang hindi ka nakakadapat, maputulan na ang haba, at wagas mo pagsunod. Habang walang talagang nasukayan ka mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo sa ating lahat, ibigin mo ako, hindi kayang tumasan. O Diyos ng karunungan at kahiyaman, kahit minsan hindi na
Salamat. Praise you. Napakabuti mo. Worship you. Bless your name, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord God. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord to God. Napakabuti ng Panginoon. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Praise God. Hallelujah. So, again, isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Masaya ba kayo? Amen! Sabihin mo nga sa katabi mo, masaya ako na makita kita. Praise God. Hallelujah. Sobrang masaya po tayo na makita si Kuya Jason. Glory to God. Sabi nga po, yung makita lang natin ng bawat isa ay malaking encouragement at pagpapala. Amen. Kaya po, sobrang nakakatuwa po. Ang ganda ng awit, ano? Sabi nga kahit kailan, hindi siya nagkulang sa buhay ng bawat isa. Tama? Lagi siyang tapat. Kahit hindi tayo tapat, hindi na tayo pinababayaan. Praise God. Glory to God. Ang message po natin ngayong pag-aaralan, yung pong rapture. Pero bago po tayo dumating dyan, gusto ko pong balikan yung ating inaral nung last Sunday. Meron lang po akong gustong i-stress doon at idoktong at ikisli. Balik muna tayo doon sa The Living Stone. Praise God. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are the living stone. Diba? Naalala ko nga sabi, ang katulad daw po natin ay batong buhay. Nung tinanggap natin si Kristo, tayo po ay naging katulad niya, tayo po ay naging batong buhay. Hindi na po tayo patay. Amen. Naalala ko nga po, sabi ko nga, pag nasa ilog ka, naglalaba ka nung araw, di ba yung bato na buhay? Tuktukan. Kahit pukpukin mo ng pukpukin, hindi siya nagagalaw. So, ganyan din po ang buhay natin. Nung tinanggap natin si Kristo, kahit anong bato, kahit anong pukpok, buhay pa rin tayo. Amen? Nakatayo pa rin tayo. Praise God. So, kaya nga, sabi po, huwag na natin basahin sa English, sa Tagalog na lang, Ate Kisli. Ang ganda po ng ibig sabihin niyan. Alam niyo po, pagka binabalikan ko yan, natutuwa po ako. Sabi po, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pagdaraya, pagkukunwari, pagkaingit at paninirang puri, gaya ng sanggol, kayo manabik sa dalisay na gatas na spiritual, upang lumago kayo tungo sa kaligtasan, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Naranasan niyo ba ang kabutihan ng Panginoon? Siyempre, nung naranasan natin, nauhaw na tayo, at ang sinasabi po diyang spiritual na gatas ay ang salita ng Diyos. At dito po tayo lalago sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Hindi po tayo lalago dahil maraming activities sa church, maraming ginagawa ang church, marami kayong ginagawa. Lalago po tayo sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang banal na salita. Praise God. Yan po yung pagkain ng ating espiritu. Kaya sabi niya, lumapit kayo sa kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. So, sino pong mahalaga sa kanyang paningin? Ang ating Panginoong Jesus. At nung tinanggap niya sa natin siya, naging katulad tayo niya. Sabi nga, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual. Sabihin mo nga sa katabi mo, templo ka ng Diyos. Praise God. And another thing is, bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Saan po tayo itinalaga? Kay Lord. Kay Lord, di ba? Mag-alay kayo sa Diyos sa mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Sapagkat, sinabi ng kasulatan. Ano sabi ng kasulatan? Tingnan ninyo, inilagay ko sa sayo na isang batong panulukan, pinili at mahalaga. Sino po ang sabi? Hindi
Mapapahiya ang mga sumasampalataya. Sino po yung sumasampalataya sa Kanya? Tayo. Di ba sabi, lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon ay hindi mapapahiya. Kaya po gusto kong i-stress out lahat yan. Nung tinanggap natin ng Panginoon at tayo nananampalataya at tayo ay sumunod sa kalooban niya, hindi po tayo mapapahiya. Amen? Amen. Kung anong pangako niya, tatanggapin natin. Praise God. Kaya nga sabi sa verse 7, kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit sa mga hindi, Masampalataya, natutupad ang mga ito. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. At ito ang batong katisar ng mga tao, batong nakakagana sila. okay, sabi po, yun daw pong pundasyon na itinayo sa atin. Kasi dalawang po ang pwedeng mangyari. Nung tinanggap mo si Kristo, naging batong buhay ka. Yung mga hindi tumanggap sa batong buhay, natitisun sila, nadadapa sila. Bakit? Ano po sabi? Natisun sila sa Dahil na hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganoon na nakatahalapan sa kanila. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit maraming natitisod sa atin at nadadapa. Maraming nalilisa. Kasi pagka sinasabi natin salita ng Diyos, nadadapa sila at natitisod sila dahil hindi sila naniniwala sa ating Panginoon. Meron silang Kristo pero kunyari lang yon, hindi totoo. Kaya lahat ng sasabihin natin patungkol sa spiritual, sa halip na sila ay lumago, nadadapa sila at sila ay natitisod. Kaya hindi nyo kasalanan yon at walang may kasalanan. Sila ang gumagawa noon. Di ba? Okay, so sabi po, number 9, ngunit kayo ay isang Lahing pinili, mga maharlikang bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang mapangalaman ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang umawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanag. Okay, sabi po, tayo daw po ay isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. So meaning, kapag ang pinapahayag natin ay hindi mga kahanga-hanga at hindi gawa ng Diyos, hindi Diyos ang ating pinaniluluwalhati. Tama? Kasi sabi nga tayo pinili, tayo tinawag, para tayo magpahayag ng kahangahangang ginawa ng Diyos sa buhay nating lahat. Amen? May ginawa ba ang Diyos sa buhay ninyo? Ngayon ang dapat nating ipagmalaki. Hindi yung ating mga sarili, kundi yung ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Kaya sabi, siya ang tumawag sa inyo sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Sabi, kayo hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo bayang hinirang niya. Sabi mo nga sa katabi mo, hinirang ka ng Diyos. Siguro sabi ninyo, paulit-ulit ka naman, pastora. Alam niyo po kung bakit po inuulit-ulit natin yan? Para po mag-sink in sa ating puso at sa ating isip kung sino tayo sa Panginoon. Amen? Kasi minsan nakakalimutan natin na tayo ay mga mahalaga sa Diyos. Kaya dapat ang ginagawa natin may halaga sa Diyos. Praise God. Sabi po, dati hindi kayo yon, pero ngunit ngayon kayo bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. So, dati malayo tayo, inilapit. Sabi nga, naalala ko yung may nagtanong sa akin. Sabi, ay Diyos pala siya, bakit niya ibinigay yung kanyang anak ay pwede namang hindi at pwede naman niyang gawin? Bakit? Kasi para siya ay magiging mabuting halimbawa at ang pwede lamang tumubo sa mga taong makasalanan ay isang taong walang kasalanan. So siya lamang ang may kakayahang gawin yon. Sabi nga dahil ang tutubusin ay tao, tao rin ang dapat tumubos. Kaya nga nag-volunteer siya, ang sabi niya, ako na lang.
Kaya sabi nga, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi doon sa 17, nagparito siya hindi para hatulan ng makasalanan, kundi para iligtas. Kaya tayo iniligtas. Dahil siya lamang ang pwedeng magligtas sa atin at wala nang iba. Kaya habang siya binugulpe, habang siya binubugbog, at habang siya nasa krus, ang sinasabi niya, ito ay para sa iyo, ito ay para sa iyo, ito ay para sa ating lahat. Pero hindi lahat ay nakakaunawa at nakakaintindi, di ba? Nakakalungkot, pero ganun talagang buhay. Pero sabi nga, ang Diyos ay may tamang panahon para sa bawat isa. Praise God. Sabi po, noon ay kaya sabi sa verse 11, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo. Naranasan niyo ba ang kabutihan ng Diyos? Amen. May Kristo ba kayo sa puso? Amen. Praise God. So ito po ang sabi. Naninirahan lang, anong nakalagay sa taas at isli pa kay simula doon sa 11. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo. Samantalang naman sa daigdig ito. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikigma sa inyong mga sarili. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga niligtig upang kahit naparatangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuti gawa at napupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Okay, yan yung ating aralin mamaya. Ang sabi niya, mga minamahal, sabi ni Apostol Pablo, yamang kayo yung mga pinili at hinirang ng Diyos, di ba? Talikuran na ninyo ang mga masamang pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Tama ba yan? Mali? Di ba laging may digmaan? Gusto natin ganito, pero ang gusto ng Espiritu ay kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Kaya nga po malalaman natin alin ba ang mas malakas? Sabi ko, again, ulitin ko, ang Espiritu at kaluluwa ay nakatira sa isang lalagyan at yan ay ang ating puso. Kapag matimbang ang ating kaluluwa, ang nasusunod ay ang ating sarili. Kapag matimbang ang Espiritu, at para tumaba at maging matibay ang ating espiritu, ito ang kailangan natin, di ba? Kaya mapapansin niyo ang mga taong punong-puno ng salita ng Diyos at namumuhay sa espiritu, ang nalabas sa bibig ay puro magaganda. Tama? At ang lumalabas sa bibig niya ay puro salita ng Diyos. Pero kapag ang taong ito ay punong-puno ng kanyang kaluluwa at pakiramdam, puro mga kapintasan ang kanyang nakikita at puro mga bagay ng mundo ang kanyang idinideklara. Tama? Amen. Praise God. Hallelujah. Parang hindi kayo makainin Okay. Number 12. Sabi niya, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil. Sino po yung mga hintil? Mga unbelievers. Kaya nga minsan parang nakakalungkot Mas mabuti pa yung mga unbelievers kaysa mga believers Di ba? Samantalang ang ganda ng sinasabi ng mga, hindi po tayo yon, sorry. Yung iba, hindi ko po sinasabing kayo, sorry. Praise God. Sabi nga, mamuhay tayo sa gitna ng mga hintik upang kahit naparatangan nila kayo ng masama, makita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanya pagdating. Hindi ba? Kaya nga sinasabi natin kahit tayo paratangan ng kahit ano, mabuti pa rin ang gagawin natin. Hello? Biblical ba yun? Yes! Siyempre. Kaya nga sinabi, pag binato ka ng bato, ano ibabato mo? Na may palaman. O may kasamang garapon. Hello? Praise God. Kaya po, pag-uaralin natin ang salita ng Diyos at ating pagpaparti-partihin, maunawaan natin ang kahalagahan. Amen? Hindi po lahat ng nakasulat doon, iyon ang eksakto, kundi meron pong mga ibig sabihin spiritual na significance yung ating inaaral. Amen?
Sabi po dyan, okay, review pa rin, dire-diretso, who we are in Christ. Tingnan nyo po, sino ba tayo sa Panginoon? Sino ba tayo kay Kristo? Sabi po, building, temple, living stone, pare. Kaya nga sabi sa kanya, spiritual house, to be holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Ganyan po tayong kahalaga sa Diyos. Tayo po ay mga templo niya, tayo po ay mga tahanan niya, tayo po ay mga batong buhay, tayo po ay mga pari niya. Kaya tayo po ay meron tungkulin na gagampanan sa buhay na ito, hindi po para magtrabaho, umuwi, kumain, matulog. Tama? Hindi po ba kayo nalulungkot pag nakikita niyo yung ating mga kababayan dito? Na isang araw darating ang Panginoon, may iwanan sila? Di ba? Nakakalungkot? Na kaya, meron tayong alam, hindi natin sinasabi sa kanila? So sana po ganyan ang mga damdamin natin. Praise God. Hallelujah. Okay. Ate Christy, pakitaas na. Okay. Teka. Sige, doon sa taas. Gusto ko lamang ulitin at review eh. Sige pa, Ate Kis, yan. Sabi doon sa Romans 12:2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Sa bagay, inuulit na lang yan. Sabi sa number 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan niyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa niyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ito po, dinagtong ko ito. Sabi ng verse dyan, inaral po namin yung kagabi. Tingnan niyo po ha. Kung, sige po, basahin niyo. Sa paglalaan ng Espiritu, magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At tinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. At gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo. Okay, bakit ko po inuulit-ulit yan? Sabi dyan, kung tungkol naman sa inyo, ang banal na Espiritu na tinanggap nyo kay Kristo ay nananatili sa inyo. Nananatili ba? Kaya nga sinabi, nung tinanggap mo si Kristo, ang iyong kaligtasan ay secured. May security ka na kasi yung Espiritu tinanggap mo nananatili sa iyo at kung nasa ng Espiritu ni Kristo, kung nasa atin ang Espiritu ni Kristo, kung nasaan si Kristo, nandun din tayo. Maliwanag po yun? Kaya kahit tayo na sa mundo pang ito, ang ating Espiritu ay na kay Kristo na. Amen? Kaya po ang ating kaligtasan ay sigurado. Praise God. So kaya nga sabi, ang banal na Espiritu na tinanggap nyo kay Kristo ay nananatili sa inyo, kaya hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba. Sapagkat ang banal na Espiritu magtuturo sa inyo ng... Sige, lakas nyo. Kutuhanan at hindi kasinungalingan. Ano ituturo sa inyo? Lahat ng... Mabuti. Hindi, alam niyo ba? Hindi sa isang bagay lang. Ang sinabi, lahat ng bagay. Patungkol sa pamilya, patungkol sa pakikisama sa mga tao, lahat. Sabi, di ba? Lahat. Lahat ng At ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi. Pag tinuturoan kayo ng kasinungalingan, hindi yung galing sa Diyos, mga anak. Hello? Kaya maliwanag po yan. Kapag inililihis nila kayo sa tama, ibig sabihin nun, hindi yung galing sa Diyos. Ang espiritong meron siya ay hindi espiritu ng Diyos. Maliwanag po? Eto, ang sabi niya, at gaya ng itinuturo, at ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. At gaya ng itinuturo niya sa inyo, anong sabi? Basahin niyo kung anong nandyan. Hindi kayo po pwede sa korte eh.
Di ba sabi? Basahin mo kung anong nakasulat dyan. Sabi niya, manatili kayo kay Kristo. Nananatili ba kayo kay Kristo? Wow, madaling malaman kung nananatili, di ba? Ano po ang mangyayari kapag kayo nanatili kay Kristo? Sabi sa Galatians 5, uulitin na naman natin, okay? Una, ngunit ito ang Nakikita sa taong buhay sa kanyang ng Espiritu. okay, ano po sabi? Teka muna. Stop. Okay? Ang bilis nyo. Ang gagaling ng mga estudyante ko. Sabi, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na hindi ba sabi nung tinanggap natin ang Espiritu, nasa atin ang Espiritu ni Kristo. Ngayon, dapat mamuhay tayo, nakasama natin ang Espiritu ni Kristo. Kaya yan ang makikita mo sa taong nananatili kay Kristo. Kaya ko inuulit-ulit. Kasi kung hindi yan ang makikita mo, ibig sabihin, hindi ka nananatili sa Espiritu ni Kristo. Nananatili ka sa iyong Espiritu. Maliwanag po. Okay. Ano ba ang makikita kung namumuhay ka? Ang sabi? Taka, ano ang kabaliktaran ng pag-ibig? Hello? Hatred. Ngayon, kapag may naiinis sa iyo, ibig sabihin, hindi siya nabubuhay sa pag-ibig. Di ba? Sabi, God is love and love is God. Kahit baliktarin mo yan, si God pa rin ay love pa rin ay si God. Eh kung talagang nasa iyo si Kristo, dapat makita sa iyo ang love. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Nililiwanag ko lang mabuti. Di ba? Okay. Ang sabi, kasi alam niyo po, habang nagja-jogging ako, naalala ko yan, ipinaalaala sa akin ni Lord, na ulitin ko. Okay? Sabi po, ano po ba ang sunod? Kagalakan. May kagalakan ba kayo? O bakit lagi kang nayayamot? Di ba? Wala siyang kagalakan. Bakit siya walang kagalakan? Ano pinamumuhay niya? Si Espiritu ba ni Kristo? Palagay ko hindi. Ate, ano nasusunog? Parang may nasusunog. Okay. So, kaya nga sabi, kagalakan. Alam niyo po, yung kagalakan nasa Panginoon na hindi pwedeng agawin ng kahit sino. Inner joy. Kahit na ikaw ay may problema dinadaanan, nakakangiti ka, dahil yung joy na binigay sa'yo ni Lord ay hindi pwedeng agawin ng kahit sino. Amen. Sabi po, kapayapaan, ay bakit ka agitata kung ikaw ay talagang na kay Lord? Hello? Ano ba ang kabaligtaran ng kapayapaan? Worried. Tama? Kabalisahan. Di ba? You are always worried. You are always, agitata ka, sabi ng mga Italiano. Tama? Yes. Pero ngayon, kung ikaw na may nasa Panginoon, dapat meron kang kapayapaan. Ngayon, ito pa, isang pinakamagandang bunga ng Espiritu. Pagtitiis. Eh, hindi ka nga makatiis eh. Di ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya kitang tiisin, kapatid. Di ba? So, kung na kay Kristo ka, kaya mong tiisin ang iyong katabi. Hello? Di ba? Kaya mong tiisin yung mga tao sa paligid mo. Tama? Bakit? Kasi alam mong ikaw ay na kay Kristo at yan ang inuutos niya. Tama? So ano pa po? Kabutihan. O bakit makasarili ka? Gusto mo lamang yung palagi nang meron ka at pag wala ka na,
Wala ka ng ano. Lagi kang takot maubusan. Di ba? Ano ba sabi? Kagandahan loob. May kagandahan loob ka ba? Eh kahit simple nga lang, hindi mo pa magawa eh. Di ba? Diyos ko, ikaw printing-printing sa loob ng bahay mo. Yung kapitbahay mo, na doon sa labas, nauulanan, di mo man lang mabigyan ng payong. Di ba? Praise God. Hallelujah. Sabi po, ano ba? Katapatan. Faithful ka ba? Minsan. Diba? Dapat po tayo faithful. Tapat tayo sa ating ginagawa. Tapat tayo sa mga tao kasama natin. Lalo sa Panginoon. Sabi nga, kapag tapat ka sa maliit na bagay, magiging tapat ka sa malaking bagay. Kasi kung doon sa maliit na bagay hindi ka mapagkatiwalaan, alalahanin ninyo, pag uwi natin sa Panginoon, bibigyan tayo niya ng kung anong nararapat sa ating gantimpala. Amen? Praise God. Sabi po, kahinahunan. May hinahon ba kayo? Ba't lagi mainit ang ulo mo? Di ba? Okay, ano pa po? At? Okay, anong sabi ng Bible? Kung? Ganito. Pamuhay na. Pamuhay na pinakalagaan ang mga utos ng Diyos. Ano ba yung utos ng Diyos? Una, mahalin mo ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. Pangalawa, ibigin mo ang katabi mo katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tama? Kapag nagawa mo yung dalawang yan, lahat ng yan magagawa mo. Hello? Kaya po, imposible na kung magandang relasyon mo sa Diyos, pangit ang relasyon mo sa kapwa mo. Dapat kung magandang relasyon mo sa Diyos, maganda rin lahat ang relasyon mo sa kayo kapwa. Kaya nga sabi, walang utos. At yan lahat ng yan, hindi kailangang iutos sa iyo. Yan ay kusang nangyayari at kusa mong ginagawa. Na hindi kailangang utusan kang ito ang gawin mo, ganito ang gawin mo, ganito ka rito, pumunta ka doon, pumunta ka dito. Tama? At saka ikaw, hindi mo husgan yung katabi mo kung hindi mamahalin mo siya. Tama? So, maliwanag na po. Yan po yung gusto ko lamang liwanagin. Kaya nga ang sinasabi, ang believers daw ay, sige Ate Gisti, pakiakyat mo na yan. Sige po. Okay na yan. Kasi alam ko na naman, matatalino kayo at ang bahay nyo puro bato. Okay? Si Kristo. Sabi po, as a living stones, we have a new life in Christ. Kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siya, wala na ang kasi kanina, may kausap ako, sabi niya, pagka pala talagang ikaw ay tinanggap mo si Kristo, pinapalitan pala niya lahat. Hello? Ngayon, kung hindi pa napapalitan lahat ng buhay niyo, ibig sabihin, wala pa talaga kayo kay Kristo. Kasi kapag kayo na kay Kristo, bibigyan ka ng bagong mga kaibigan. Yung mga dating ginagawayan mo, ayaw na ni Lord noon. Alam niyo ba, mawawala na kayo ng gana. Kung dating ginagawa mo ito, dating ibibidyo ka, parang nawalan ka na ng gana. Kung gusto mo ibidyo ka na, mga praise and worship songs na. Nagbibidyo ka pa rin, pero yung mga kantang nakakapuri sa Panginoon at hindi yung nakasisira ng buhay. Amen? Natituloy ako. So, Ate Kristi, sige, pakitaas na. Meron lang akong ano dyan Gustong pinipili ko lang. Okay, letter D. As the master builder, God places living stones just where He wants us to be. so sino naglalagay ng mga anak niya sa isang lugar? Si God. He's our master builder. Tama? Siya yung ating builder Ngayon, tingnan nyo sinasabi ng unang Korinto 12:18. Basahin nyo ng malakas. Subalit nagalagay ng Diyos sa bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Okay. Gusto ko ba na narito kayo? Hello? Tama! Gusto nyo ba na ako yung pastor nyo? Hindi rin, di ba?
Pero, yun ang gusto ng Diyos. Kaya whether we like each other or not, we need to live together para makumpleto ang plano ng Diyos. Di ba? Amen. Kasi nga, subalit inilagay na si Ate Leti, hindi naman niya gusto dito. Di ba, pumunta ka rin sa ibang kabila. Oh, pero dito ka nanatili, di ba? Bakit? Kasi dito siya inilalagay ng Diyos. At kung inilagay ka sa isang lugar, manatili ka. Lalago ka dyan dahil dyan ka niya inilagay. Kaya nga yung taong palipat-lipat, pupunta doon, pupunta din pupunta doon, pupunta din ano mangyayari sa kanya? Di ba? Hindi sila sure sa faith na. Kasi dapat ang hinahanap mo ay si Kristo, hindi tao. Kasi ang hinahanap mo yung kamalian ng kapwa mo, hindi yung mabuting ginagawa ng iyong kapwa. Kaya sila, ang lagi nakikita yung mali, hindi nila nakikita yung magandang ginagawa. Kaya ko nga po binalikan ulit ito para maunawaan natin ng buong puso, wala pong may gusto sa ating lahat na tayo ay narito ngayon. Di ba? Ang lalayo ng mga lugar na pinanggalingan natin di ba? O bakit tayo nagkasama-sama? Dahil yun ang kalooban ng Diyos. At kahit ako minsan di ko pinanaginip na maging pastor. Dahil alam kong mahirap maging pastor. Pero yun ang gusto ng Diyos, may magagawa ba ako doon? Di ba? Wala pong madali, sa Diyos po, walang mahirap. Basta ginusto niya, padadaliin. Amen? Amen. Kaya ang mahalaga lamang, tanggapin natin ang buong puso at maniwala kayo. Ang sabi nga, ang Diyos ang naglalagay ng bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kaya po, pagka po tayo ay ayaw magpasakop, ang nilalabag natin, hindi yung pastor nyo, yung Diyos na naglagay sa ating lahat dito. Amen? Amen. Maliwanag po yun? Praise God. Hallelujah. As living stones, we are connected to one another in the body of Christ. Kaya nga tayo mahalaga we are connected to one another. Sabi po, gayon din naman, kahit na tayo marami, sabi sa Romans 12:5, pakiakyat na ate, para mabilis, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Kaya kung nga nilagay dyan, our Lord, the foundation stone, is alive forevermore and will never crumble. He will support us eternally. Kaya kung tayo gumagampa ng ating tungkulin, susuportahan niya tayo hanggang makarating tayo sa kabilang buhay. Amen? Amen. Glory to God. Hallelujah. So sabi po, ano po yung function natin? Ito po, sige. Ate Kisli, ano po sabi? This is the job description of a living stone, a speaker of praise. Ang sinasalagtaan niyo ba, kapuri-puri sa Diyos? Ang ipinagmamalaki niyo ba si God sa buhay ninyo? Di ba? I declare of truth and love and light. Kayo ba nagdideklara ng kanyang salita at ng kanyang pagiging maliwanag sa buhay ninyo? Di ba ang binigay sa atin ng Diyos nung tayo tinanggap natin siya, naging maliwanag ang ating buhay. Naging colorful ang ating buhay. Ano pa po? Tayo po ay larawan ng kanyang pag-ibig sa bawat isa. Hello? Sabihin mo nga sa katabi mo, I love you. Di ba? Sabi po, the spiritual house God is building is designed for His glory. Para sa kaluwalhatian niya, hindi sa kaluwalhatian mo. And we, the living stones, glorify the Lord in all we do. Dapat lahat nating ginagawa ay nakakaluwalhati sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng 1 Corinthians 10:31, Ate Kisli, pakitaas. Ay, ilakas nyo. Kaya nga, kasi kahit pala yung ating eating fellowship,
ginagawa natin pala yan para sa ikararangal ng Diyos. Kung tayo nagsasama-sama, kumakain tayo ng maayos, tayo nagmamahalan, nag-share tayo sa isa't isa, di ba? Pagkakapiraso ng ulam ng isa, oh, eto naman, uy, wala ka na pala, eto, hati tayo. Di ba ginagawa natin yan? So iyan, binibigyan natin ng parangal ng Diyos sa ginagawa natin. Kaya huwag niyong mamaliitin yung eating fellowship. Kaya nga sinabi, kahit kumakain o kayo umiinom, ibig sabihin, lahat ng ginagawa niyo, maging sa pagkain at pag-inom ninyo, gawin natin yan sa ikararangal ng Panginoon. Amen! Kaya po yung eating fellowship, yan po ay sa karangalan din ng Panginoon pag ginagawa natin ng tama. Kaya huwag kayong magdamot, hayaan nyo silang mag-sharon. Hello! Hindi, joke lang po. Wala namang ganyan sa atin at lahat naman kayo mababait. Okay? Sige na. Okay na. Ate Kisli, pakitaas na. Nawala tuloy. Okay. So, punta na po tayo dun sa Ate Kisli. Pwede ba bago tayo pumunta riyan? Tingnan po natin kung ano ang kasasapitan ng mga taong hindi ginawa ang kanyang tungkulin at hindi ginawa yung ating pinag-aralan. Di ba? Nakita nyo, dapat tayo ganito. Ate Kisli, pakitingnan mo, Pahayag, chapter 21, verse 8. Tingnan niyo po kung anong kasasapitan. Kasi nga pinag-uusapan namin kanina ni Ate Maika, nakakalungkot pala ang darit at sasapitin ng mga taong. Kasi may nagtanong din sa akin, tinanong din niya ako, sabi niya, ay sino ika yung hindi makakapunta sa langit? Yan ang sinabi ko sa kanya. Nung tinanong niya ako noon, eto, sabi, 21A. Magandang balita. Oh, sige. Ate Kisli. Aspeta. Pakilagay mo nga doon sa... Sige, pakiakyat mo pa. Doon sa Contemporary Bible. Mas maganda doon talaga sa Tagalog nun eh. Meron kasi diyan nakalagay na Contemporary, magandang balita. O sige, dyan na lang. Okay na rin yan. O sabi, subalit, Para naman sa luwa. ilakas nyo. Subalit para maalis sa malagiwan, Lakas nyo. Subalit, Subalit para naman sa maluwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasalanan. nawala naman. O, sige. Okay. Ayan na. Subalit para naman sa maluwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasalanan bagay, mga nagkatao, mga nangiyakin, mga panghuhulan, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, At, sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging makakilala sa lawa na nabiliyagan ako at kasure. Ito ang pangalawang kamatayan. kamatayan. Yun po yung second death na sinasabi. Yan ang kasasapitan ng mga taong sinungaling. Yeah. Kaya po, yan ang dinidiin nating maigi. Huwag kayong magturo kasi sinungalingan dahil yan ay impyerno ang iyong pupuntahan. Amen? Praise God. Kaya nga sabi, Ate Kisli, okay na. Sige, punta na tayo dun sa rapture. Para lang tayong funeral service. Praise God. Kasi yan po yung pinag-aaralan. Sabi sa 1 Thessalonians 4:13-18, sabi po, but we would not have you ignorant. Ayaw to tayo maging ignorante. Okay? Brethren, concerning them that fall asleep. Alam niyo po, ang tawag nila sa mga namatay, fall asleep. Hindi patay. Okay? Sa ibang salin, death. Sa ibang salin, fall asleep. Okay? That ye sorrow not, even as the rest who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, then also that are fallen asleep in Jesus will go bring with him.
15. For this we say, unto you by the word of the Lord, that we that are alive, that are left unto the coming of the Lord, shall in no wise precede them that are fallen asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we that are alive, that are left, shall together with them be caught up in the Taas. clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with His words. Sige po, manalangin tayo. Lord, salamat po ng marami sa mga salita mo. Nawa po, pagkatapos naming aralin ito, Panginoon, lalo naming maunawaan na maging masipag kami sa paglilingkod sa iyo dahil ito po ang aming mga kasasapitan. Dahil sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon, pinili mo kami, ginawa mo kaming batong buhay, ginawa mo kaming building, ginawa mo kaming temple mo para makasama mo kami sa buhay na walang hanggan. Kaya salamat po, Panginoon. At nawa po, lumanagan mo po ang aming isip at puso at ang Santong Espiritu magturo sa amin sa aming kalagitnaan. Ito po ang aking panalangin sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sige, basahin natin sa Tagalog. Sabi, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga nabatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga tao na walang pag-asa. Dahil naniniwala tayo sa Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat na namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. So ano pong mangyayari? Yung lahat ng sumasampalataya na namatay na nauna sa atin, sila po yung unang bubuhayin. So kaya tayo, hindi tayo dapat nalulungkot pagkapag namamatay yung ating mga mahal sa buhay. Hindi ko po alam kayo, nung namatay yung asawa ko, umiiyak ako. Pero nung sinabi ko, Lord, binibigay ko na sa'yo, bahala ka na. Hindi na ako umiyak. Kaya sabi nila, hindi ko daw mahal ang asawa ko dahil hindi man lang daw ako nahimatay, hindi man lang daw ako nagtatalo, no? Nagtatarang. Di ba? Ganun eh. Natatawa nga ako, sabi pa nung hipag ko, dapat hindi ka umalis dun sa paanan ng asawa mo para hindi mo makalimutan yung asawa mo. Sabi sa isip-isip ko, paano ko makakalimutan yung asawa ko? May 4 na anak ako eh, di ba? So parang nakakatawa yung mga pinagsasabi nila, di ba? Dahil nga, alam natin yung katotohanan. Sabi nga sa akin ni Nanay Panching, yung kasama ko sa church na matanda na siya noon, nangiumuwi na rin sa Panginoon. Remy, buti nga, nung namatay ang asawa mo, Kristiyano ka na. Ako nga, araw-araw nasa libingan ng asawa ko eh. Araw-araw daw kinakausap niya yung asawa niya sa libingan. Sabi ko, Nay, buti hindi sumagot. Di ba? Di ba? Kasi gano'n naman ang buhay. Kasi hindi nila alam kung ano ang, kaya ngayon iba parang naglulupasay, di ba? Pero dahil alam mo, ang pupuntahan nila, oo nga, malungkot, iniiwan ka, di ba? Pero wala naman tayong magagawa dahil lahat naman tayo uuwi doon. Di ba? Pinag-uusapan nga namin kanina ni Ate Mary, yung tiyuhin kong namatay. Okay? Yung tiyuhin kong namatay, walang anak. Kaya ako nakuwento sa kanya eh. Kaya dapat, buhay ka pa, iayos mo na yung ano tawag dito? Last will and testament mo. Bakit? Kasi nga, di walang, ngayon, ang nanay ko tsaka yung tiyo ko, pit sila eh, magkakapatid. Ang tiyo ko tsaka yung nanay ko, magkano yan eh, walang problema yung magdalawa na yan. Tsaka kami, pag mga anak, wala din kami problema at pakialam sa mga ganyan. Ngayon, yung mga pinsang ko, kinausap yung kapatid ko, kasi yung tatay at yung nanay ko at saka yung tiyuhin kong matanda, sila kasi yung magkasunod eh. Merong lupa na para hindi magbayad ng marami at tinituluhan na lang ng isa. So, sa madaling salita, yung dapat na dalawang titulo, inisa nila, pinagsama. At ngayon, nung namatay yung tiyuhin ko ngayon, dahil wala nga siyang anak,
sabi ng mga pinsan ko daw, ng mga pinsan ko, anak ng ibang mga kapatid ng nanay ko, kausap ko yung kapatid ko kanina eh. Sabi daw, pwede bang hingi na lamang yung para do sa kakarupo yung namatay? Para sa amin na lang, sabi daw ng mga pinsan ko. Sagot daw naman ng kapatid ko, aba, paano yun yung mga pamangkin niya, yung kanyang mga ampo na nagpakahirap, ikinuha siya nung anong tawag dito? Insurance. At saka nung paglilibingan plan, di ba? Kumpleto eh. Samantalang, ibinili niya yung dalawang matanda, kaya lang namatay din yung mama niya, nalibing yung mama niya doon para sa paglilibingan ng tiyuhin ko ngayon. Kaya ang ginawa nila, bumili sila ng bago. Ang bago ngayon, magkano? 105,000. Di ba? Mura pa ngayon sa Tanawan, sa probinsya. Yung dalawang binili niya, tigto 25 yung araw. Katulad din yung binili ko sa asawa ko noon, 25 lang yun eh. Pero ngayon, 150 na, di ba? So, kaya nga sabi ko, bakit daw nila kailangan hingin yon? Ba't sila ba yung bumili ng mga Sila ba ang nagano? Sana sinabi mo akong ganon. Wala nga tayong ginawa eh. Sila nga yung nag-alaga, sila nagkasikaso, sila yung magpapalibing, di ba? Lang nga tayong participation din. Sabi ko nga gano'n. Kaya nga lang ako nagbigay doon din nagpadala. Siyempre, siya na lang natitirang kapatid ng nanay ko. Kaya sinasabi ko nga, ang mga tao talaga ngayon, talagang mga sakim. Meron naman kanya-kanya na eh, di ba? May kanya-kanya na eh. Ba't kailangan mo pa pag-interesan yung hindi raw kadugo? Kasi kaya sinabi nilang hindi kadugo, anak yun ng tiyahin namin. Yung tiyahin namin kasi, anak nung kapatid nung tiyahin namin, hindi nga naman kadugo dahil yung tiyuhin ko ang kadugo nila di ba? Sabi ko nga, kahit hindi kadugo yun, kadugo naman sa Panginoon, di ba? At siya naman ang inalagaan ng buong puso at kaluluwa na mahal nila dahil mabait naman yung tiyuhin ko. Nagtrabaho naman yun at yun naman ay may trabaho, di ba? So kaya sabi ko nga, nakikita ko tuloy yung nakikita natin sa TV, di ba? Bilyon-bilyon na ayaw pa nilang tumigil. So ano nangyari ngayon? Kaya nga sabi ko, kahit anong galing mo, mabubuking ka rin, di ba? Ganun yan eh. So, kaya ko naman nabanggit ito, kasi tayo, si Ate Mary kasi, wala ding anak yan. Praise God, di ba? Kaya kung tayo ay paalala yan sa ating lahat, kung wala kayong anak, at may gusto kayong bigyan, ngayon pa lang, di ba naging yun na? Di ba? Kasi baka pagkano wala ka, di alam, di ba? Praise God. Hallelujah. Buti na lang, hindi tayo mayaman no? Walang pag-aagawan. Praise God. Hallelujah. Hindi po, kaya nga sabi ko, pag pupunta kayo doon sa amin, kahit anong ipatayo mong bahay pwede. Diyos ko, ang mura naman doon ng lupa. Ang layo, di ba? Aanin mo naman yun. Praise God. Hallelujah. Nakakatawa nga Okay, balik tayo sa ating pinag-aaralan. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay. Sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin. Pagkatapos tayo naman ang buhay pa at natitira ay Ipunin sa alapaat kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa hipagkapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So yan po yung phase 1. Yung lahat ng mga sumampalatay sa ating Panginoon, patay man o buhay, sama-sama tayong sasalubungin ng Panginoon sa ulap. Hindi pa bababa ang Panginoon. Amen? At pagkatapos po niyan, ganito po ang mangyayari. Ang Greek word po ng rapture, kasi po yung pong bagong tipan ay isinulat sa Greek. At yung pong lumang tipan ay isinulat sa Hebreo.
So, ang ibig sabihin po ng harpazo, to seize, parang, ano tawag doon? Sinamon. Ano ba sa Tagalog ng sinamon? Parang, kumbaga sa isang building, kinuha lahat. Di ba? Kinuha. Di ba? Yung lahat ng laman. Di ba kinuha nila? Ganon. Sabi po, to catch away, o kaya sinalo, and to snatch away. Inagaw. Di ba parang inagaw? Di ba naalala nyo, sabi, pagdating ng Panginoon, ay ganito mangyayari. Kung dalawang may gumigiling, mawawala ang isa, at kung may natutulog, mawawala ang isa. Di ba ganon? Pagdating po ng rapture, yun ang mangyayari sa atin. So, tingnan natin doon sa Lucas. At sabi po doon sa Lucas, 17:31-36. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Diba? Sabi nga, kung ikaw ay kung nasaan ka, huwag ka nang tumahimik ka na lang. Dahil ikaw mawawala ka na lang. Wala ka nang iisipin nun. Diba sabi, pag tunog ng trompeta, marami kasing tunog ng trompeta eh. Pero yung trompetang para sa atin at babala para tayo mag-ready, ang makakarinig lang tayo. Hello? Yung mga nananampalataya sa Panginoon. Yung hindi nila maririnig. Kaya nga, mawawala na lang tayo, di ba? Kaya parang aagawin tayo, mawawala tayong bigla. Kaya sabi, kung nasa bukid ka, huwag ka nang mag-iisip pa, di ba? Sabi, kung ikaw naman ay nasa bubungan, huwag ka na rin mag-isip, di ba? Sabi sa 32, alalahanin nyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Naalala nyo, yung sa Sodom and Gomorrah? Di ba sabi ng Panginoon, umalis na kayo, huwag kayong lilingon. Hello? Bakit lumingon si Lot? Yung asawa ni Lot, naalaala niya yung kanyang mga ari-arian at kanyang kayamanan. So, ano nangyari sa kanya? Napahamak siya, naging haliging asin siya. Paglingon niya, hindi na siya gumalaw, naging haliging asin. Di ba? Kaya, ganun ang mangyayari kasi. Kasi pag inisip mo, kaya nga sabi dyan, ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. So anong ibig sabihin yan? Huwag mo nang pagsikapan yung buhay mo. Ibigay mo na lang sa Panginoon. Dahil sa Panginoon ka lang may kaligtasan. Amen? Amen. Kaya kasi iba, meron na, isip pa nag-isip na kung ano-ano. Kaya tuloy dumating na bigla ang Panginoon, iisip pa rin niya yung kanyang mga kayamanan at ari-arian, di ba? Praise God. Kaya nga sabi, sinasabi ko sa inyo, sa gabing yon, may dalawang taong nasa isang higaan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Ibig sabihin, kahit sino ba magkatabi sa higaan? Sino ang magkatabi sa higaan? Di ba? Pero, ang sabi, mawawala yung isa, kukunin yung isa. Hindi naman lahat yun. Doon sa mga ano yun, papira kayo. Walang maiiwan sa atin. Hello? Yan lang yung description, di ba? Ganyan yung parang pinapalo, ganyan mangyayari kung sakali at mananampalatay yung isa hindi. Pero lagi nyo ilagay sa puso nyo, naniniwala ako. Ang sabi ng Panginoon, kung ang isa sa sambahayan ay maligtas, ang buong sambahan niya ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya ang gagawin mo, humawa ka ng maigpit. At kahit hindi ka magligtas, may somebody ang Diyos na ipadadala para maligtas yung mali mo. Amen? Kaya huwag kang mag-alala. Oo. Okay. Sabi po, may dalawang babaeng magkasama nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ng isa at iiwan ang isa. May kwento nga dyan si Bishop Willie, yung daw Qantas Airlines. Ayaw kumuha ng mga Christian, ng mga born again. Dahil daw, pagka naniniwala kasi sila sa rapture eh. Pag daw nag-rapture, mawawala yung piloto, babagsak yung aeroplano.
Sa kaya nagtatawa, pinag-iisipan niya yung babagsak niyo, ano, di niya inisip yung kanyang kaluluwa, di ba? Pero ano lang yon, halimbawa lang yon. Ganon kasi ang mangyayari. Di ba magugulat sila, ay, ba't nawala kaya si Ate Luz at si Ate Naomi? Ano kaya nangyari doon? Di ba? Magugulat sila. At pagkatapos po noon, ano, eto pa kaya nga sinabi ng Panginoon, eto yung encouragement sa atin. Sabi ng Panginoon, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko saan man ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. So, saan tayo pupunta? Diba? Sabi ni Kristo, I am the right and the way. No one can come to the Father except through me. Hanggang wala kang Kristo sa puso, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Yun nga yung pinag-uusapan namin ni Ate Maika kanina na naiiyak siya. Nakakalungkot, di ba? Baka biglangan dumating ang Panginoon niya. Hindi pa dadating yung Panginoon niya kasi marami pang marami pang inaayos yung Panginoon. Amen? Marami pa. Sabi po doon, sa Philippians chapter 1, verse 21 and 24, sapagkat kaya nga sabi ni Pablo, para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo, at kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin. Kung patuloy namang akong mabubuhay, makagagawa pa ako ng mabubuting bagay. Kaya hindi ko alam ngayon kung alin ang pipiliin ko. Nahahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko na sanang bumanaw para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti. Ngunit kailangan kong patuloy na mabuhay para sa kapanahan. Di ba? Kung tutuusin nga, pag tayo namatay, wala na tayong problema maayos na tayo, di ba? Kaya lang, kung tayo makakatulong pa, mabubuhay pa tayo. Hello? Alin ang gusto nyo? Kung kayo tatanungin ngayon. Mauna na muna sila. Di ba? Praise God. Hallelujah. May pasok si Jason. So, praise God. Kaya nga sabi, di ba? To die is Christ. And to live is Christ, to die is gain. Sabi, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Ibig sabihin, kakamtan mo na yung pinagpaguran mo kung nagpagod ka, ha? At tinanong ko kayo ngayon, pag umuwi ba kayo kay Lord, masasabi ba ni Lord sa'yo, well done, my good and faithful servant. Ginawa niyo ba yung pinagagawa niyo sa atin? Sigurado ba kayo? Glory to God. Hallelujah. So, yun po yung phase 1. Kaya nga ito po yung phase 1 Sige, Ate Kisli. Mga kapatid, ito, nais naming malaman niyo. Yan nga yan, binasa na natin. Ate Kisli, sige, pakitaas. Yun nga, pagtunog ng trompeta, okay. Sabi po doon sa 2 Corinto, ano pong mangyayari sa atin? Sa ating katawang panlupa, pwede ba tayong pumunta sa langit? Hindi. Okay, Ate Kisli, pakibaba. Ng konti. Pakibaba. Sabi po, hindi po nyo natanong sa sarili. Halimbawa, yung mga namatay na walang paa, yung namatay na mga bulag, yung mga matay na aksidente, nawasak ang katawan. Paano kaya yung mga nakremate? Ano kaya ang magiging buhay nila? Pagka kaya sila binuhay ulit, ano kaya mangyayari sa kanila? Di ba? Naalala niyo sabi? Kapag magiging sanhi ng pagkakasala mo yung mata, dukitin mo. Tama? Yun po yung ibig sabihin nun Kung magpapahamak sa'yo ang kamay mo, putulin mo. Kung magpapahamak sa'yo isang paa mo, putulin mo rin, di ba? Bakit kaya sinabing ganon? Kasi kahit anong mangyari,
Kunwari, kung ikaw ay nasa Panginoon, kay putol, kay bulag, kay anuman ang iyong kalagayan, pag binago ka ng Panginoon, bubuuin ka ng buo. Di ba? Na kaya nga nakita na, di ba, may nagsabi nakapunta sa langit, nakita niyo si King David, sina Moses, hindi na sila tumanda. Di ba nakita niyo yung Panginoong Jesus? Kaya nung nabuhay siya, hindi siya makilala kasi siya ay naging bata. Hello? Kaya hindi sila tumanda. Praise God. Gusto niyo ba yon? Praise God. So, babaguhin sila. Pag binuhay sila, bahala ng Diyos doon. Kahit, sabi nga, tayo nga, nagbuha tayo sa alabok, nabuo tayo, di ba? So, pagka binuhay niya yung mga patay, ibabalik ulit niya yung katawan ng katawang hindi nabubulok. At tayo, in a twinkle of an eye, babaguhin din tayo. Bakit? Sige, Ate Kisli, pakitaas. Sabi po sa unang Korinto, 15:50 hanggang 58, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring pagmana ng hindi nasisira. So, kaya kailangan palitan yung ating katawang panlupa ng katawang panlangit. Kaya nakita niyo ang Panginoon, nag-uusap yung mga alagad, saradong pinto, biglang lumulusot. Kasi espiritu na siya. So, ganyan ang magiging kalagayan natin. Nakakatuwa, no? Biruin mo, naglalakad ka, lulusot ka lang sa dingding. Wow. At ganito pa rin ang ating mga itsura, kaya lang mukha tayong mga bata. At doon, sabi nila, paano yung asawa, makikilala mo? Makikilala mo, pero doon wala nang mag-asawa, magkakapatid na lamang kayo. Di ba naalala nyo yung 7 magkakapatid? Kasi merong kustumbre ang mga Hudyo. Pag namatay yung asawa mo, yung sumunod na asawa mo, papakasal sa iyo. Hanggang sa namatay yung 7 magkakapatid na naging asawa niya lang. Sabi, pagdating niya sa langit, sino ang asawa niya? Di ba sabi ng Panginoon, hangal. Sabi niya gano'n. Pagdating niyo doon, wala nang gano'n. Dahil mga espiritu na tayo. Di ba sabi, wala nang iiyak, wala nang luluha. Di ba? Sabi, papalitan. So, sabi ko doon sa 51, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Kaya nga tayo pinagpala Yung hiwaga, ipinaalam na sa atin. Binabi sa atin kung ano mangyayari sa hinaharap. Sabi hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sino yung sinasabing lahat? Lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Okay? Sabi sa 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling paghihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. So yan po yan, yan yung second, yan ang second life natin, na sinasabi naman doon sa mga dadalhin sa impyerno, yun yung kanilang second death. Diba? Sabi po, babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. So, hindi na tayo mamamatay. Kaya nga sabi, we have eternal life. Di ba kaya nga sabi doon sa Matthew 28:20, sabi ni Ate Roslyn, nagba-Bible study kami, ang sabi, di ba? Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 28:19, pinagkaloob na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Humayo kayo at bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu ni Santo. Tandaan niyo ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Wala namang katapusan, di ba? Kaya sabi niya, hanggang sa katapusan ng panahon, ay wala namang katapusan. So, kaya kasama natin siya. Amen? Buhay pa tayo o patay, kasama natin siya. Kaya nga sabi rito, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig ng kamatayan, lubos na ang tagumpay.
Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa nagmumula ang kasalanan. Kasi dahil sa kautusan, nalaman natin ang kasalanan. Ngayon, kung nasa kautusan ka pa, ano ka? Nasa kasalanan ka pa. Ngayon, maliwanag na ba? Amen. Napakaliwanag ang sinasabi ng Bible. Sabi nga, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Kaya nga hindi ka nang hingan tawad araw-araw, nagkakasala ka, dahil feeling mo makasalanan ka, dahil namumuhay ka pa sa kautusan. Pero dahil tayong mga nabubuhay sa grasya, alam natin pinatawad na tayo, tinanggap natin ang Espiritu, naging righteous tayo sa harapan ng Diyos. Kaya alam natin anytime na kahit tayo mamatay ngayon, tayo ay diretso sa Panginoon dahil tayo pinatawad na ng kanyang kasalanan. Dahil sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga tayo sobrang pinagpala. Di ba? Naiyak si Ate Maika kasi naalala niya, yung nakikita niya, yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Alam niyo, ganyan din akong araw eh. Umiyak ako. Sabi ko, Lord, sino ako? Bakit ako mahal na mahal mo? Di ba? Samantalang ako, ang buhay ko yung ganito, pero minahal mo pa rin ako. Di ba? Kaya nga natin pinag-aaralan yung lahat ng ngayon magkakakonek para maunawaan natin kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Para pahalagahan din natin yung ating sarili at pahalagahan natin yung ating kapwa na maadala rin natin sila sa paanan ng Panginoon. Amen? Glory to God. Ate Leti, sige kumain ka na doon. Nako, hindi na naman matatapos. Okay? Tapusin na kaya natin dito. Tuloy na lang natin sa isang linggo. Di ba? Okay. Sorry ha. Lagi akong napapasarap eh. Ang sarap kasi pag Tapos na natin. ha? Ayoko kasi na nagmamadali dahil hindi mo maipaliwanag ng gusto eh, di ba? Kasi ni-review natin kasi nung nakaraan eh, hindi na tayo mag-review sa nakaraan. Ngayon darating kasi napaliwanag na natin ang gusto. Amen? So sabi po, ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa mamagitan ng ating Ginoong Jesucristo. O sige, tuloy nyo. Kaya nga, Mga minamahal ko kapatid, magpakatatag kayo at huwag maghinang. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam niyo hindi masasayang ang inyong pagpapahalaga para niya. so kaya nga sabi, magpakatatag kayo. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil hindi masasayang ang inyong pagpapagal. Tingnan nyo kung ano mangyayari dun sa 7 years tribulation. God will give chance for the last time. God will pour out His anger. This is a reminder to all of us. Ano, di ba? While the world are suffering, we will enjoy being the bride of the Lord, feasting and living in the house where God prepared. So, yan po yung ating buhay. Ngayon, may nagtuturo na sabi, tayo daw ay aabutin ng tribulation. Hindi po totoo. Sabi doon sa 1 Thessalonians 5:9, tinawag tayo ng Diyos para iligtas at hindi para mapahamak. Yung pong tribulation para sa bayan ng Israel at doon sa mga maiiwan. Sabi nga, dyan po ipopur out ng Diyos ang kanyang galit at buot. Kaya hindi makakatagal yung iba. Di ba? Kaya nga sabi, hindi ka makabibili ng bigas kung hindi ka tatatakan na 666. So yan po yung mangyayari. Kaya po tayo pinagpala. Di ba? Kaya nga sabi, ito po yung kaya nga sinabi ko kung ano mangyayari. Ito po yung second, ang phase 2 po para doon sa mga unbelievers. Second phase. Hindi po yung second coming, sorry
Phase 2 ng pagbabalik ng Panginoon, sabi, unbelievers, God will come down and establish His kingdom. Yun po yung papunta sa atin. Bababa ang bagong langit, bagong lupa for the believers and the unbelievers for the hell. Kaya po sabi nga, di ba, bababa ang bagong langit at bagong lupa, pagkatapos ng 7 years tribulation, makakasama natin yung maliligtas dyan. Pagbaba natin sa bagong langit at bagong lupa, sabi nga ni Bishop, gagawin kang mayor o barangay captain, pero wala nang masasama. Kaya lahat ay smooth. Wala nang korupsyon. Di ba? Kaya kung ikaw ay napagkatiwalaan ng maliit, huwag niyong mamaliitin yon. Pagbaba ng bagong langit at bagong, huwag niyo lang harangarin na kayo'y ligtas. Gawin ninyo kung ano yung magagawa nyo para sa kabupuri ng Panginoon, para, sabi nga, hindi masasayang ang inyong pagpapagal. Gusto mo ba, tagasunod ka lang? Hindi ba? Gusto mo rin maging ulo ka? Sabi nga sa pinag-usapan natin. So ano po ang mangyayari? Magkakaroon. Ang second coming po, ang second phase po para doon sa mga unbelievers. Yun po yung second death, na itatapon sila sa kumukulong apoy. Ang sabi, Pahayag 21:8, ito po, subalit malagim ang kasasapitan ng mga Duwa. Aha. Taksi lang mga... Teka, okay, isa-isahin natin. Ano ba yung sinasabing duwag dyan? Yung hindi nanindigan. Di ba? Hindi nanindigan. Naalala niya yung sinabi ng Revelation 3:8? Alam kong mahina ka, kakaunti ang alam mo, pero dahil naging tapat ka at hindi mo ako ikinahiya, nanindigan tayo, binuksan ko isang pinto at walang pwedeng magsara niyan. At ito yung church. So meaning, yung nanindigan ka, hindi ka naduwag. Hello? Maliwanag ba yun? O may question kayo? Amen. Okay? Sabi po ng mga duwag, ng mga taksil. Sino ba yung mga taksil? Hello? Huwag na natin alamin. Praise God. Okay. Mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan ng mga mamatay. Kala kasi nung iba, ang mamamatay tao lamang na pumapatay ng buhay. Hindi po. Alam niyo po ba yung character assassination? Alam niyo ba yung pinapatay mo yung isang tao, sinisiraan mo siya? Ang tawag doon, character assassination. Masahol pa yun sa pumapatay din ng buhay. Walang ipinagkaiba. Kaya kayo, kung gumagawa kayo ng kwento sa isang tao, nang hindi kayo sigurado, matakot kayo. Ang tawag sa inyo, mamamatay tao din kayo. Kaya nga tayo, hindi tayo takot kahit sabihan tayo ng kung ano. Kanina nga, nagkukwentuhan kami ni Ate Rachel. Nagtataka ako sa kanila, bakit kaya laging ginagawa nila tayong sinungaling? Di ba? Yun ang nakakapagtaka nakakalungkot. Hindi tayo nagagalit, kundi tayo ay nalulungkot. Yun ang totoo at tayo nahahabag, di ba? Kasi parang hindi ko nga alam, minsan hindi natin may digest yan pero katulad ng sinabi ng Panginoon, eto naman yun di ba? Sabi ng mga nagpasasa sa kasuklam na kahalan mga mamamatay tao, na mga nakikiapid. Again, ulitin ko, yung pong nakikiapid dyan, hindi lamang dun sa sexual. Lahat na taliwas sa tama, pakikiapid yun. Di ba? Okay. So sabi po, ng mga mangkukulang, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung pinagkukwentuhan namin na may kanong araw, nagpupunta pa tayo sa Antipolo, pumapahid tayo ng panyo dun sa mga Santo Riboldo, pupunta tayo sa Baclaran, pupunta tayo sa Quiapo, sa Black Nazarene, di ba? Punas tayo ng punas, di natin alam, baka merong sakit yung punas doon, di ba? Tapos yung mga sausawa na ganyan, sausaw din tayo ng sausaw, hindi natin alam, meron palang kung ano sakit yan, di ba? So nang na-realize ko yan, sabi ko sa sarili ko, ang laki ko palang hangal, di ba? Ako, naisip ko yan Ano po sabi? Sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga lakas nyo. Wow.
ang magiging bahagi nila ay sa Awa ng Pilipinas. Asupre. So, yun ang kanilang second death. Tayo, wala tayong kamatayan. Tayo, ang buhay natin ay walang hanggan. Buhay sila, pero patay sila. Diba? Parang katulad ng maraming tao naglalakad. Hindi lahat ng tao naglalakad ay buhay. Sa paningin ng Diyos. Diba? Kung wala kang Kristo sa puso, patay ka. Kaya nga, parang patay kang bata ka. Diba? Parang gano'n eh. Kaya kailangan. Diba? Ano po yung message ng rapture? Ito po. Naunawaan niyo na po yung rapture? Kukunin tayo. Sana nga buhay pa tayo bago dumating ang Panginoon. Di ba? Para di natin maranas yung kamatayan. Ha? Bubuhay naman tayo. Oo nga, pero hindi na tayo maililibing, di ba? Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, pag ako'y namatay, i-cremate nyo lang ako. Para hindi na ako mabulok. Di ba? Para hindi na ako mabulok, hindi na ako kainin ng langgam. Biglang gano'n eh. Parang alam mo pa eh, di ba? Hindi naman niyo alam yun. Kaya nga, parang ano ba lang. Di ba? Praise God. Mabubulak na rin. Okay. Sabi po, message of rapture. I decide to live a life worthy of our calling. Di ba dapat ang message ng rapture, mamuhay tayo ng karapat-dapat doon sa mga pagkatawag sa atin. Kung tinawag kang praise and worship team, do it for the glory of God. Kung tinawag kayong tagahugas na tagaluto, do it for the glory of God. Kung tinawag kayong mag-usher, do it for the glory of God. Lahat ng ginagawa natin, sabi pa, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Sabi po, and I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Kaya nga yung sinimulan, tatapusin. Ngayon, bakit hindi magawa-gawa? Eh kasi nga, naalala nyo yung bayang Israel? Sa loob lamang ng 11 days matatawid nila, pero inabot sila ng 40 years. Parating sa buhay natin, di ba? Gusto ng Diyos, makuha agad natin ito. Pero tayo, palingon-lingon, pa-stop-stop, di ba? Lagi tayong may stopover, kaya tuloy, matagalan, di ba? Okay, number 2. To have an all-in attitude for the work of the Lord. Sabi nga sa 2 Corinthians, mga minamahal kong kapatid, yung pakakatagkait huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglingkod sa Panginoon, dahil alam niyo hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So ngayon, alam niya kung bakit si Bishop Adol sobrang sipag. Di ba? Kahit saan siya papuntay, pumupunta siya. Di ba? So, sabi po sa verse 3, it gives us an encouragement and comfort in difficulty. So, kahit tayo dumadaan ng problema at kabigatan, nakaka-encourage na pagkatapos nito, temporary lamang ito, magkakaroon din ako ng katuparan. Sabi nga, habang hinihintay natin ang dakilang araw ng ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Kasi tayo, minyasan yan, sinasabi ko, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Sabi ng Hebreo, initinakda sa mga tao na sila ay minsang mamatay ay pagkatapos ay ang paghukom. Dahil di naman, si Kristo ay minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay. So, yun ang buhay natin. Yung unang pagpunta niya rito, iniligtas tayo. Di ba? Ngayon pagbalik niya, isasama niya na tayo doon sa bagong langit at bagong lupa. Hindi natin mararanasan yung 7 years tribulation. Ngayon, kung gusto niyo yung maranasan, depende sa inyo. Pero, ang panalangin natin sa lahat ng taga-TLGC, walang maiwan. Hello? Kaya nga tayo nagsisipag para wala tayong maiwan. Lahat, sabihin mo nga, wala. Sabi mo sa katabi mo, walang maiiwan.
Diba? Walang maiiwan. Kaya nga tayo ay magtulungan. Sabi nga, bahagi tayo ng isa't isa, kaya dapat tayo magmalasakitan at magmahalan. So ngayon, maliwanag na kung bakit tayo inuutusan ng ganyan. Kasi para din sa atin, sabi nga pinagpala tayo dahil pinili tayo. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Sabi nga, ang buhay natin dito, we are here as an aliens, di ba? Temporary lang tayo dito sa ating mundong ginagalawan. Ang ating permanent na residence ay ang ating Panginoon, Jesus. So makakasama niya tayo. So ngayon, anong gagawin nyo? Magsisipag na ba kayo sa paglilingkod? Amen. Glory to God. Pwede tayong tumayo. Did you learn something? Amen. See, tayo manalangin. Glory to God. Hallelujah. Lord, salamat po ng marami sa bawat isa na narito ngayon at sa lahat ng nakapanood ng aming pinag-aralan. Ito po ay ang rapture. Alam po namin, Panginoon, na walang maiiwanan sa amin kahit isa. Dahil ang kalooban mo kaming lahat ay maligtas. Kaya itinatas ko po sa inyong bawat isa. Ganun din po mga nakakapanood. Nawa po, Panginoon, patuloy kaming maglingkod ng tapat. At nawa po ang Santong Espiritu ang aming ipamuhay sa aming mga buhay. Dahil ito lamang po ang makapagliligtas sa amin sa lahat ng bagay. Kung taglay namin ang Espiritu mo, nasa amin ang kapayapaan, nasa amin ang pag-ibig mo, nasa amin ang pagtitiis, nasa amin ang kagalakan, at lahat ng mabubuting bagay ay taglay namin. Kaya Panginoon, salamat po ng marami dahil sa dami po ng mga tao, pinili mo po kami lahat, dinala mo kami dito sa pyesa para po maunawaan namin ang hiwaga ng iyong mga salita. At ito po, Panginoon, ang kaligtasan na inihanda mo sa bawat isa. At naniniwala kami, Panginoon, sabi mo nga, kapag ang isa sambahayan, ang buong sambahayan namin maliligtas. Kaya naniniwala kami, walang maiiwanan sa amin kahit isa. Kaya Panginoon, salamat po ng marami at ikaw po ang maitas at maluwalhati sa aming buhay. Nawa po ang pag-ibig ng Ama, ang mayamang grasya ng Anak at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Hallelujah.